Talo si Mayweather, magkakaroon ng pangatlong laban. Sila ang yayaman, no? For Sila ang business eh, yumayaman. money Hindi is for for business. talagang Business boxing. like ang lahat. Alam natin yan. Okay. Business like. Okay, thank you so much sa katuloy lang. Napapanong katanungan to. Ngayon naman, ang tanong natin, ngayon, election updates tayo. Sa iyong opinion, Koy, who are those, can you update us kung sino ngayon ang mga mag-run ng president? At sa iyong opinion, sa palagay mo, anong tatlong katangian dapat na magkaroon ang isang presidente? Yes, Koy? Number 1, hindi corrupt, totoo sa pangako nila. Tsaka ang isa pa ay may compassion. Thank you so much, Koy. Okay. Yun po. Okay, thank you so much, Koy. Si Lady V? Kailangan yung may paninindigan saka yung hindi nakikinig sa mga subordinates niya. Okay, May thank you so sarili- much. Okay, Oo. DJ Nancy, sa Canada. Tingin ko, ang isang leader talaga dapat may higit na takot sa Panginoon. Kasi kung sino siya, kung ano siya, kung ano yung pagmamahal niya sa Panginoon, natatransfer niya yun sa mga tao. Okay, so kanya-kanyang na meron tayong human views at biblical views. Okay, DJ Carol. Okay, para naman sa akin, ay kagaya ng sinasabi ni Koy, panig naman ako doon, dapat maging totoo at may prinsipyo sila na talagang kung talagang concern sila sa ating bansa, sa mamamayan na umunlad, gawin niya ang lahat at hindi lang siya, pati mga alalay niya, mga kasamahan niya, magkakaisa sila. Huwag sila magpapaligsahan at huwag siya magpapadala sa mga kung sino-sino yung nanggagatong sa kanya. May paninindigan na presidente at totoo sa mamamayan. Yes. Yun po. Yeah, natin that's si the word. Carol. That's the right word. Barangay Captain! Okay, para kayo mga nangangampanya. Okay, DJ Tess. Si DJ Tess naman, Koy, is from San Pablo City, Laguna. Magkakabayan kayo dyan. So, Apo. DJ Tess, ano masabi mo naman dyan? Ako, kung ako yung mag-run na president, kung gusto ko manalo, wag niyo ako ituring na president. Ituring niyo ako na tao na pwede niyong lapitan. Ituring niyo ako na maging kaibigan niyo, kaagapay niyo. At, Lalapit of kami course, sa'yo! kasama niyo. Ayan lang. Yan po ba yung Wala akong- sinasabi nilang Okay. madaling lapitan, mahirap hanapin? Okay, thank you so much, guys, ha? Okay, thank you so much, guys. Meron tayong katanungan galing sa ating bossing na Sir Akira Sano. Ang katanungan niya para sa inyong lahat ay, sino sa palagay daw ninyo, ikaw muna, Koy, no? Sa palagay mo ang, alam mong nagbabalak na what do you call this? May balak tumakbo sa presidential election 2016. Can you update us, Koy? Number 1 na po dyan yung aking mamanokin na iboboto. Sasabihin ko na po ng prangkahan, si Duterte at saka si Binay Rojas, maybe. Matagal natin alam na gustong tumakbo po ng presidente yan. Maaring si Grace po, tumakbo rin ng presidente. Pag yan ay naudyokan, pero hanggat maaari siguro, pinag-iisipan niya pa kung vice-presidente or presidente po ang tatakbuhin niya. Okay, sa katanungan ko sa inyong lahat ngayon, so na-update na narinig niyo na kay Koy kung sino yung mga nagbabalak maging presidente. Ngayon, ang katanungan ng bayan, sa iyong opinion, sino sa palagay mo ang iboboto mo bilang presidente? Sa akin po, straight si Duterte po kasi Duterte is from naniniwala Davao ako sa City, kanya. right? Okay, thank you so much, Aha. Koy. Ngayon naman si Um, DJ, okay, anong kadahilanan bakit si Duterte ang gusto mo iboto? Pero po, gaya ng sinasabi ni Duterte, hindi niya pa sinasabi, wala pang formal, pero sa dating pa lang po ng mga ginagawa niya, tatakbo siya. Pero ang ginagawa niyang style parang poker. Hindi niya muna pinakikita ang barahan niya kasi baka maraming mag-counter Manggaya. agad. Okay, thank you Kung so much, hindi Koy, ha? i-counter siya, tuhin siya ng kung ano-ano kaya, pero sa tingin ko, sa tinatakbo ng ginagawa niya, magdi-declare din siya as soon as possible. Hindi pa lang ngayon. Pero malakas ang usapan maging sa online news, sa mga website, sa TV, tatakbo po siya. Okay, thank you so much, Koy, ha? Ang oras na po natin ngayon sa Japan is 12:09. My goodness, I have work later. So, okay, I will carry on just to finish this conversation. The last question na siguro ito. Okay, DJ Carol, since you are from Davao City, si Duterte, Davao City, Yeah, yun ang opinion ni Koy. And how about you? Yeah, sa akin naman, hindi ko pa alam kung sino sa kanila. Basta sa akin, kahit sino sa kanila, basta maging totoo lang sila sa mamamayan. Okay, Yun thank you lang so po. much. Lady V. Yeah, hindi ako masyadong familiar sa ating mga Ako din. sa Pilipinas. So, yun nga tama yung sinabi ni Idol na sana yung mga boboto po yung
piliin nyo na lang po kung sino po talaga yung karapat-dapat sa bansa Tama. natin. Okay, Yes. DJ Menchi. Tama. Sa akin kasi nababalitaan ko, I go for Duterte. Kasi ngayon yung yung Davao has a good impression to, a lot of investors globally dahil sa pamumuno niya. So I would rather go for him. Okay. Ayan, okay, maraming salamat po sa inyo. Actually, I still have a lot of questions here with me, but my time is really running out and I need to travel soon. Ngayon, mga kababayan, anong mensahe nyo sa ating mga boboto ngayon? Kasi May is the election, no? So, anong masabi mo, Koy, sa ating mga mamamayan? Ito po, paulit-ulit po nating sinasabi, huwag magpapadala sa mahika ng pera sa pagbibili ng boto nila. Kasi ang boto dito ngayon kadalasan binibili. Kaya lang pag yung mga politiko nating iba namumuhunan yan. Pero ang bawi ng mga yan 10 doble nung binili nilang boto. Tama. Yun ang hindi na nararamdaman ng mga nabibili yung boto Yes. na ang kanilang boto na nabili man ng 1,000, ang bawi naman niya kada isa 1,000,000 o kaya 100,000 ang bawi ng politiko. Yeah. Yun po, Maraming wag pong salamat, papabili Koy. sa kanilang boto. Wag Ang pong galing-galing bilhin, naman ni wag Koy. pumayag. Yes, Okay, tama. thank you so much, Koy. Okay, ngayon naman, Lady V, para makatulog na si Lady Okay, V. my message dun sa mga voters na nagpapabili ng nagpapabili sa mga boto, kuhanin nyo na lang yung pera, pero botohin nyo yung tama. Yeah, wow! Right. Get the money if you need money. Nagpapabili kayo, pero gamitin nyo naman yung puso nyo at saka yung utak nyo. Puso, Apo, Yan, iboto mo si Lady V sa posisyon A1. Okay, ngayon, DJ Menchi sa Canada. Well, sa akin ang masasabi ko lang, no? Ang bawat tao na boboto, dapat nila tandaan na sa bawat benta ng boto nila, binibenta nila yung kinabukasan nila at kinabukasan ng buong henerasyon nila. So dapat pag-isipan nilang mabuti. Ayan, thank you so much, DJ Carol. Yeah, pare-pare mga sagot. Yeah, pare-pare mga sagot natin. Huwag kayo magpabili. Sige, tanggapin niyo yung pera, pero hindi naman nila alam kung sino iboboto niyo eh. Isipin niyo yung future niyo. Yan, tanggapin niyo yung pera. Pero iba iboto. Tama sa din. Kasalanan nila yun. Sila nagbibigay eh. Yes. Kaya, isipin nilang mabuti para walang sisihan sa bandang huli. Paulit-ulit nilang sisihan. Oo. Isipin niyo mabuti mga mamamayan. Gamitin ng puso. Okay, DJ Tess. Okay, nakakatuwa naman ang ating mga yan ang mga liderato. Ay, hindi ko alam kung kailan ang gobyerno nila. Ito sasabihin ko. Ito lang po. Ito po yung aking hanggat merong eleksyon, ibig sabihin meron tayong kalayaan. Pero wag natin pababayaan na baka mawala na sa karapatan natin mga Pilipino ang bumoto, mga kaibigan ha. Baka mawala na yung eleksyon. Kaya kailangan maging matalino tayo. Pili. Huwag tayong papayag na pagbabayaran ka, tama, kunin mo. Pero tanong naman, pag kinukuha mo kaya yung perang yan, kaya ng konsensya mo, hindi ibig sila iboto dahil alablik yan. Sabi nila sa kumukuha doon ng pera nun, may karma. Huwag yun na rin kunin. Iboto nyo na yung tama. Pero Kasi may karma. Karma yan. Huwag Huwag nyo na lang. Ayan po mga kababayan ko. So dito na po nagtatapos ang ating programa ng Boses ng Bayan. Sa muli po, pasensya na Koy ha, nahuli ka ng Okay po. dating, but you give us a very nice message at sayang at wala ka kanina. Sa next time, makipag-coordinate ka na lang sa akin in private para mapag-usapan natin. Sa inyong lahat, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Ito na po ang ating, at I think we still have last programming, April 30, no? I'm looking with my calendar, April 30, yan po ang ating last celebration ng Radio Filipino. So maghanda-handa kayo sa ating napaka-espesyal. Yan na po ang ating espesyal na handog sa Radio Filipino. At ayan po, sa April 30 po, meron po tayong makakasamang live na calls natin from Australia, si John Corrigan po. Siya po ay makakasama natin on April 30 po. Ayan, nagbasa po siya na darating po sa Japan para po makasama niya tayo sa Radio Filipino anniversary natin. Thank you so much at maraming salamat sa inyo. Paalam! Maraming salamat. Ayan po, at ito pong awitin na ito ay ating ihahandog. Ito po si DJB.
Ayan po, masyado po ako na-drain at naubusan na ako ng laway dito. Maraming salamat po at nairaos po namin ang programang Boses ng Bayan sa araw na ito. Maraming salamat sa ating nakamonitor na mga bossing, Sir Akira Sano at Tata Rico. At ayan po, walang katapusan na humpay na post ng aming anibersaryo. Kita-kits po tayo sa ang aming pong anniversary celebration party sa Ihawan, Shinjuku. Magsisimula po yan alas 6 hanggang alas 10. Pero alam po natin ang inyong lingkod ay meron po kaming programa, Ang Buhay ay Parang Musika. Tingnan po natin kung ano po mangyayari dahil ito po ay minsan may mga hindi inaasahang mga pangyayari na tingnan po natin kung matutuloy po ang programa Ang Buhay para Musika sa araw na yon. So muli po, ito po si DJB. Nagpapasalamat po sa inyo sa pagtatangkilik at panonood sa aming programang Ang Boses ng Bayan. Ito po si DJB, makikipagbalik-taktakan, balitaan, batian at bla 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 po sa inyo sa susunod po na next week na po yan sa April 30. Paalam na po at itong awitin na ito ay para sa inyong lahat po. Ang title po ng awitin ay Ang Bayan Ko. Para po sa ating lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Magandang tanghali na po sa inyong lahat. Paalam! Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita,